ASEC, bagamat ito nga po ay isa ng ganap na batas, ano po, at wala kayong choice but to comply, pero hindi po ba nung una na ito'y ipinatupad na mother tongue-based multilingual education, nagkaroon ng mga pag-aaral at dito nga sa ilang mga babasahin sinasabi na ultimo mga guro dito sa mga rehiyon na ito na may kanya-kanya nga pong lengguwahe nagsasabi na mas naging madali para sa kanila sa pagtuturo at naging mas mainam para sa mga estudyante yung paggamit nga ng mother tongue-based multilingual education lalo na sa grade 1 hanggang grade 3. Ano po ang inyong masasabi doon? Oo. Salamat, Ted, no? Kasi pagkakataon din itong malinaw. Though sinasabi natin na yung batas at yung department order ay nagmamandato ng paggamit ng English at Filipino para sa ating medium of instruction, dapat nating intindihin na hindi inalis ang mother tongue. No? Epektibo ito. Pwede pa rin itong gamitin bilang wikang panturo sa mga lugar kung saan sinasalita ito. Halimbawa, yung ating mga IPED, no? Yung mga Indigenous Peoples Education. Opo. Pwede pa rin nilang gamitin ito. At Okay. bilang patunay nito, pag tinignan natin yung annex ng DepEd Order, nakakabit doon ano yung mga wika na pinapayagan ng Komisyon ng Wikang Filipino na gamitin para sa medium of instruction. So, pwede pa rin siyang ipagpatuloy. Okay. Okay, sige po. Ayan, at least malinaw ngayon. Sige po. So, pagkatapos po nito, mga ilang taon bago kayo magkakaroon ng assessment kung naging effective po ba ito, lalo na nga po sa usapin po ng English, no? Na kung talagang kumbaga nakatulong para ho sa pagkakaroon ng competence ang ating mga pupils na magsalita po ng wikang English. Sa DepEd order na ating na-issue ay patuloy ang monitoring and evaluation nito. So may kasabay nito, kaakibat nito ay ang pag-aaral o research para sa pagtingin muli ng effectiveness ng Filipino, English, siyempre ng ating mga mother tongue sa select regions natin.